Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI tiniyak na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang May 10. DOH kwinestyon sa halos 693 million pesos na halaga ng expired at pa-expire na mga gamot. Produksyon at kalakalan apektado ng kasalukuyang patong-patong na krisis sa pandaigdigang agrikultura. Unboxing ng tax record ni Vice President Sara Duterte ipinagpaliban. ICC pinangalanan ang 3 hukom sa paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partial flood control report kapos sa pirma sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita nitong nagdaang linggo, samot-saring sigaw ng mga nagprotesta ang panawagan nitong Labor Day. Sa iba't ibang panig ng Metro Manila, kaakibat ang mga isyong kaugnay ng krisis sa bansa. Tunghayan ang aking nagdaang ulat dito. Maluwag na ang kalsada at maagang natapos ang rally. Sa rekto na lang inabutan ang mga nagpoprotesta upang kanilang ipanawagan ang pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng buwis. Welga na! Welga na! Welga! Welga na! Welga na! Sahod itaas! Presyo ibaba! Yan ang panawagan ng halos 20,000 mga manggagawang nagprotesta ngayong Labor Day. Dito batid ang pakikibaka ng mga relihista mula sa transport sector, labor union, mga manggagawa at iba pa, kung saan kanilang tinahak ang mga rutang liwasang Bonifacio, Luneta, Moraita at patungong Recto dahil puno na ng barikada ng mga pulis ang daan tungo sa Mendiola. Noong 2023, nakarating kami sa Mendiola pero ngayon kung makikita nyo, napakalaki ng barikada. Pero kung kami talaga ang tatanungin, dapat mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola. Ang nasabing pagmamarcha sa lansangan ay upang ihayag ang reforma sa patakaran ng pantay na pagpapasahod, trabaho at enerhiya sa kabila ng tumitinding krisis sa bansa. Kaisa rin kami doon sa panawagang dapat na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Dahil grabe ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa nangyaring pagtaas ng presyo ng gasolina, resulta ng gyera. No? Yun ang aming panawagan, pero idagdag na namin, yun dapat itigil na yung kontraktualisasyon. Dapat magkaroon na ng regularization tulad ng dati. Nananawagan po ngayon, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Dito kanila ring hinaing na kung kailan ang araw upang makipag-ugnayan sa mga manggagawa ay ito rin ang ginawang pagkakataon ng gobyerno na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpuno ng mga benepisyo at programa. Anila, ang kanilang panawagan ay magkaroon ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at pamahalaan. Problema, bakit ang gobyerno petics pa rin? Business as usual pa rin, job fair, left and right, na malinaw na meron tayong jobs crisis, malinaw na meron tayong wage crisis. Ang kailangan dito, mag-certify as urgent, dagdag sahod, may sa batas, yung excise tax na nasa lamesa ng Pangulo yon. Kailangan lang executive order para tanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina, yun po ang dapat ginagawa. Ayon naman sa ordinaryong manggagawa na lumahok sa protesta, ang epekto ng tumitinding pagtaas ng presyo ng langis at mababang sahod ay lumalala, hindi lamang sa kanilang pangangailangan, kundi para rin sa kanilang pang-araw-araw na gastos upang makapaghanap buhay. Ang problema kasi sa gobyerno ay mga namumuno. Dahil sa presidente, walang problema sa presidente. Yung mga nagpapatakbo ang problema. Kaya nagkakaroon ng gitong krisis sa bansa natin. Yung sweldo hindi sapat para ibili mo ng pagkain, kulang na kulang. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan, naway ibigay nyo yung nararapat para sa mga manggagawa. Sa panig naman ng Kongreso, nagpahayag si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ito na ang ika-24 na araw o 3 linggo't higit pa na kanilang pakikibaka upang isulong ang pagpapababa ng value-added tax o VAT. Balita sa Kongreso kaya hindi pinagbobotohan ang mga panukalang batas para itaas ang sahod at ibaba ang buwis dahil sa pagharang ni ES Ralph Recto. Kaya kung
matanggal siya sa kabinete, mas madaling ipasa sa Kongreso ang mga batas na makakatulong sa mga manggagawa. Dito kanyang inihayag na hindi rin sapat ang distribusyon ng ayuda, lalo na't kasalukuyan nilang kinakaharap ang isyu sa kakulangan nito sa 84 na barangay sa kanyang distrito bunsod ng umano'y diskriminasyon. Nagbigay naman ang gobyerno ng konting ayuda sa Batangas, pero hindi naman po ito nakarating sa lahat. Kaya hindi tayo sumusuporta sa polisiya na manatiling mataas ang buwis sa langis para maipamigay na ayuda ang gobyerno. Kaugnay nito, inilahad din ng isa sa mga kapitan ng nasabing barangay ang naging malubhang epekto nito sa mga mamamayan na apektado ng umano'y issue sa diskriminasyon. Talaga pong sa tayo namin mga kapitan, kami po namin nagsisilbi lang. Napakasakit po sa katulad namin ngayon ng ulan. Kasi po umasa ang mga kabarangay. Talagang napalaking bagay yung mga estudyante ay mabigyan ng ayuda na katulungan para sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng patuloy na panawagan sa reforma, ay patuloy pa rin nilang inaasahan ang kilos mula sa pamahalaan upang mabigyang kaginhawaan hindi lamang sa bahagi ng kanilang sektor, kundi pati na rin sa pagtugon ng lumalalang krisis na kinakaharap ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nadiskubre ng Commission on Audit o COA ang halos 217 million pesos na halaga ng mga expired na mga gamot sa medical inventory ng Department of Health o DOH. Maliban dito, nasa 476.5 million pesos na halaga ng gamot ang malapit ng ma-expire na inaiulat ng COA mula sa DOH noong December 31. Ayon sa COA, nangangahulugang ito na ang kailangan pa ng mas maayos na pagpaplano at pamamahala sa inventaryo ang ahensya upang maiwasan ang overlocking dahil posible itong humantong sa hindi epektibong paggamit ng gamot ng pondo ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na patuloy pa ring walang magbabago sa mga presyo ng pangunahing bilihin hanggang ika-10 ng Mayo. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mga mamimili mula sa epekto ng pagtaas ng gastusin dulot ng krisis sa pandaigdigang langis. Kabilang sa kasalukuyang binabantayan ng pamahalaan ang presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing bilihin upang maiwasan ang anilay hindi makatarungan at bigla ang taas presyo sa mga produkto. Samantala, inanunsyo ng Civil Aeronautics Board ang bahagyang pagbawas nito sa Level 18 mula sa Level 19 na fuel surcharge para sa May 1 hanggang 15. Para sa domestic flights, mababawasan ang fuel surcharge ng hanggang 34 hanggang 90 pesos. Habang para sa international flights naman, mababawasan din ng higit 100 hanggang higit 800 piso. Bunsod nito, maasahan ng mga pasahero na magkaroon ng bahagyang pagbawas sa presyo ng plane tickets para sa mga flights sa unang bahagi ng Mayo. Nagbabala naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kasalukuyang kumakaharap sa patong-patong na krisis ang pagdaigdigang agrikultura na nakakaapekto sa produksyon at kalakalan. Kabilang dito ang climate change gaya ng unstable pattern at paulit-ulit na El Nino at La Nina cycle, geopolitical tension at ang patuloy na disease outbreak gaya ng African swine fever at bird flu na bumabago sa sistema ng pagkain na pumipigil sa kapasidad ng gobyerno na tumugon sa mga kinakaharap na issue. Ayon sa kalihim, bagamat maayos ang kalidad ng produkto at marketing ng bansa, pinakamalaking hamon aniya ang mataas na gastusin, dulot ng kakulangan sa infrastruktura at logistics. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na pinaghahandaan at may mga hakbang na pinapatupad ang mga ahensya ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng inaasahang El Nino lalo na sa sektor ng agrikultura at sa posibleng water shortage sa malaking bahagi ng bansa.
Sa ibang balita, sinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magtatakda ng 50,000 pesos na minimum buwan ng sahod para sa mga guro sa state universities and colleges at local universities and colleges. Ang panukala ay inihain ng kinatawan ng Makabayan Block na si Antonio Tino, Sara Ilago at Reneco. Layunin nitong mapabuti ang kompensasyon ng mga guro sa higher education na matagal nang isinusulong ng ilang sektor. Nakatakda ng talakayin ang panukala sa mababang kapulungan kung saan susuriin ang epekto nito sa pondo at sistema ng edukasyon sa bansa. Sa iba pang balita, hindi pinayagan ng House Committee on Justice ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya laban sa mosyon habang magpapatuloy ang impeachment proceedings. Para sa buong detalye at kaya ng ulat na ito. Sa botong 38 kontra 6, nananatiling selyado ang tinatawag na BIR box na may dokumentong iniuugnay sa Vice-Presidente at kanyang asawa habang patuloy pang tinutukoy ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Pinangunahan ni Representative Jervil Luistro ang pagbasura sa mosyon na aniya ay dapat ipagpaliban habang nasa yugtupan ng pagsusuri ang komite. Ang kahon ay naglalaman umano ng mga record mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na posibleng may kaugnayan sa mga alegasyon. Nauna nang iminungkahi ang pagbubukas nito ni Representative Laila de Lima bilang bahagi ng investigasyon. Gayunman, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga mambabatas tungkol sa tamang panahon ng pagbubukas nito. May ilang sumuporta sa agarang pagbubukas upang masuri ang laman, habang ang iba ay nananawagan ng pag-iingat. Binigyan din ni Representative David J.J. Suarez na dapat isaalang-alang ang posibleng legal na implikasyon ng hakbang. Aniya, may mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema at iba pang hukuman na maaaring makaapekto sa proseso. Kung bubuksan agad ang kahon, maaari umano itong magdulot ng panibagong kaso at pagkaantala ng pagdinig. Samantala, sinabi naman ni Representative Luistro na nananatiling gabay ng komite ang konstitusyon sa paghingi ng ebidensya. Ipinaliwanag niyang hindi dapat gamitin ang mga batas tulad ng bank secrecy upang hadlangan ang pananagutan ng mga opisyal. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang komite sa pagtalakay ng ebidensya habang tinutukoy kung may sapat na batayan ang impeachment complaints. Sa ngayon, nananatiling selyado ang BIR records habang hinihintay ang desisyon ng komite sa probable cause. Isang mahalagang hakbang bago pagdesisyonan kung iaangat ang kaso sa Senado para sa posibleng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. BP Sara Chavit Singson isinusulong para sa 2028 elections. VAT sa langis at pangunahing bilihin tinutulan ng Gabriela. Antalula Beach sa Palawan kinilala bilang best beach in the world. Kalangaman Island sa Leyte ranked 25. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.